'Di ba? O ano pa mga balita natin? Sabi ko nga sa inyo madaming mga madami talagang mga ito pakinggan natin itong Portugal Golden Visa ha. O para lang maintindihan nyo ano ba yung Golden Visa kasi sabi nila passport. Sabi ni Remulla, ni John Vic may passport daw. Sabi ng Malacanang may passport daw. Totoo ba na nag-i-issue ang Portugal ng Golden Passport? O pakinggan natin. Sa wakas si dating Congressman Zaldico pero hindi po sa paraan. Ay, ako gusto kong sabihin sa inyo na hindi ako nalulungkot dahil nahuli. Gusto ko yan mahuli. Mabuti nga na nahuli yan, magnanakaw ang hayop na yan, demonyo, satanas, tarantado yan eh. So tama lang na mahuli yan. Ang tanong, nahuli ba talaga? O baka this is another diversion dahil nga ang Malacanang ganyan mahilig sa diversion. Yung diverticulitis, yung colon cancer, diversion yan. Yung hindi niya paglabas, biglang nag-jumping jack. O, tas ngayon, sa kanila na naman, anything that nanggagaling mismo sa kanila, putyang nga nakatarantaduhan yan, yun ang perception ng tao dahil inconsistent talaga yung mga yan O, fake news peddler talaga yung mga yan. Kaya yun yung natin, yun yung agam-agam natin dito. Hindi ba tayo masaya na huli si Zaldico? Masaya, gusto ko nga, putyang ina may patawag yan Diyan sa Senado May patawag yan para, patunayan yung mga sinasabi ng 18 Marines Mas okay yun mga bossing, gusto talagang mapauwing hayop na yan. Ang daming pinestin yan, tarantado na yan Pucha, si Inday Sara, binalahura ng gagong yan Yung mga Duterte, tinarantado ng ulul na yan. Kaya kailangan mauwi yan dito. Sana lang buhay na mauwi yan dito. Pwede naman, mapauwi dito. Tapos, magsalita siya. O, madamay na yung lahat na madamay. Pag nakulong, saka nyo na patayin. Oo, kasi gusto namin pag pinatay nyo, yung pinakamahirap na paraan. O, siguro mga 5 years bago siya mamatay sa sobrang hirap. Ganun. Gusto namin talaga maunti-unti itong mga to. O hindi wala nang karapatang mabuhay itong mga to dahil ang pineste nitong mga to yung mga naghihirap na mga Pilipino. Okay man lang kung ang pineste mo yung mayayaman, hindi yung mga naghihirap na Pilipino, yung pa yung pineste ng mga putang ina nito. Dapat mamatay talaga lahat ng ito sa paraan na pinakamahirap. Oo, para talagang alam mo yun, habang buhay sila, hindi nila makakalimutan yung hirap na yun. Pagpunta nila sa impyerno, pahihirapan pa sila doon. Alam mo yun, para talagang yung mga kaapu-apuhan nila, kung pwede pati mga kaapu-apuhan nila, madamay dyan sa pagkasunog sa impyerno dahil sa sobrang kahayupan ng mga ito. Masaya tayo na nahuli yan. Ang tanong, nahuli ba talaga? Na inasahan ng marami. Sa matagal na panahon, inisip kasi ng marami na ang International Criminal Police Organization or Interpol ang kukuha sa kanya gamit po ang isang red notice gaya po na nangyari kay dating Pangulong Duterte. Inisip naman ng iba na hindi madaling makuha si Zaldico dahil meron na raw siyang tinatawag na Portuguese Golden Passport na binibigay daw ng Portugal sa mga banyagang nag-i-invest sa kanilang bansa. Kagabi, inanunsyo ng Pangulong Marcos na nahuli si Ko sa siyudad ng Prague, ang kabisera ng bansang Czech Republic o kung tawagin natin dati ay ang Czechoslovakia. At malinaw sa pahayag ng Pangulo na hindi po Interpol ang nakakuha kay Zaldico. Sa halip, inaresto si Zaldico dahil wala siyang travel documents. Sa madaling sabi, wala po siyang valid passport, maging Philippine o Portuguese. Ano pala nangyari sa mahiwagang Golden Passport na binigay daw ng Portugal? Misconception po kasi yan. Wala naman talagang Golden Passport ang... Yun. Ganyan ka-fake news ang gobyerno. Sabi nila, may passport daw si Zaldico, Portuguese passport. Wala naman palang Golden Passport ang Portugal. Wala. Meron sila Golden Visa Program. Ano yung Golden Visa Program? So, ganyan ka-fake news yung mga yan Kinorek ba nila? Hindi. Tarantado yung mga yan. Ganyan ka-fake news yan. O, tingnan ninyo kung ano yung Golden Visa versus Golden Passport. Portugal. Ang meron po sila ay Golden Visa. Gaya po ng ilan pa mga EU countries, ang Portugal ay nagbibigay ng tinatawag niyang Residence Permit for Investment Activity or ARI permit sa mga piling foreign investors. Ito pong Golden Visa Program, kung tawagin, nagsimula noon pang 2013. Nagbibigay po ito ng permanent residency sa mga banyaga na mag-invest ng kalaki. Ayan nagbibigay yan ng Portuguese residency for foreign investors. Hindi yan automatic na meron ka ng passport, citizen ka na. Oo, for 500,000 euros worth of investment, magkakaroon ka na ng Golden Visa. Hating milyong euros. Golden Visa, hindi Golden Passport hindi siya Golden Portuguese Passport. Golden Portuguese Visa. Malaki po ang diferensya nun. Sinong nagpapakalat na meron na siyang Portuguese visa? Si John Vic Remulla. Si Boying Remulla. Malacanang.
Pero hindi naman pala totoo, wala naman palang ganun. Sinong fake news peddler ngayon? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung pag-uusapan dito fake news, tayo na matagal na makukulong yan si Bongbong. Sa dami ng peking balitang ipinakalat niyan. Sa Portugal, maging sa investment funds or new businesses o dati sa real estate. Magmula po noong 2013, 40,000 banyaga na ang nabigyan nitong Portuguese Golden Visa. At kung meron ka nito, pwede kang mabuhay, magtrabaho o mag-aral sa Portugal. At pwede ka rin bumiyahe sa ibang bansa na kasama doon sa EU or European Union nang walang Schengen Visa. Dahil nga, meron ka ng Portuguese Golden Visa at ang Portugal, siyempre, bahagi po ng EU. Ang suspetsyon ng marami, ito talaga ang nakuha ni Zaldico, isa pong Portuguese Golden Visa. Pero ito nga, kung meron na siyang Portuguese Golden Visa, bakit pa rin siya dinampot sa Czech Republic dahil sa kawalan ng travel documents? Maring ito po ang dahilan. Ang anumang visa ay may visa lamang kung meron ka pang passport. Sa madaling salita, kahit isang katerba ang iyong visa, kung kansilado naman ang iyong passport, hindi ka rin makakausad. Sa kaso po ni Zaldico, ang kanyang Philippine passport, kansilado na mula pa noong nakaraang Disyembre dahil sa kinakaharap niyang kaso ng korupsyon. Kung ganon, kahit may Portuguese Golden Visa siya, katumbas lamang po ito ng tanso kung walang kadikit na valid Philippine passport. Mga kapatid, Ed Lingo. Malinaw na malinaw yun, ha? Malinaw pa yan sa sikat ng araw, mga bossing, ha? Yung fake news na ipinapakalat na meron siyang passport ng Portuguese o Portugal. Kasi yun nga yung lagi natin sinasabi dito, hindi ba? Hindi ba? Yun nga yung sinasabi natin dito, mga bossing, na ang hirap na maniwala sa gobyerno kapag may ibinabalita sila. Whether good or bad, ang hirap ng maniwala. Why? Because kung meron man bagay that they are consistent sila sa pagsisinungaling at pagpapakalat ng peking balita. Kaya nga, kita mo, ang Congress, sinasabi, corrupt. Tapos nag-iimbestiga sila ng corruption. Walang moral ascendancy. Itong Malacanang, napaka-fake news. Tapos, nagpapaimbestiga sila tungkol sa mga nagpapakalat ng fake news. Sila yung numero 1. So wala rin silang moral ascendancy. Yan ang mukha ng Pilipinas ngayon, mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa harap ng kamera, walang